Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Harry Roque maaari nang hulihin ng German police sa ilalim ng red notice. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta at sa mga palagi po nandiyan dyan, please don't forget, pakilike naman po ang ating video ngayon. Oh, yan, i-share po para mas maraming makapanood ng ating video. At syempre maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so ito alamin natin mga kababayan, no? Neto nga lang po nakaraan, pilit pong itinatanggi, no? Neto nga si Harry Roque na siya nga po ay wala pong kasalanan, no? At parang hindi daw po siya pwedeng hulihin, no, ng Interpol mga kababayan. Okay, so ganun yung pagkakaintindi ko sa mga balita, no? Pero ito po, no, naglabas po, no, ng pahayag ang PAOK mga babayan, no, na kung saan, no, pwede na pong ipadakip etong si Harry Roque sa tulong ng German police sa ilalim po ng red notice. At ang masaklap po na isang masamang balita, talaga naman po mga babayan, no, na mukhang nakakarma na, no, ito nga si Harry Roque. No, kasi imagine ninyo, no, ito nga pong si Alice Guo nakakasuhan na. 'Di ba mga babayan? At itong si Cassandra Ong nagtatago na po. At ito po ay iniuugnay lahat din dito kay Harry Roque mga babayan. At sinasabi nga po niya, no, na siya daw po ay walang kasalanan. At tanong natin, bakit nandiyan ka sa ibang bansa at nagsisik ka ng asylum? No, para ano? Para makaligtas, no? Tapos sisisihin niya at pilit niyang binabanatan, no, ang ating gobyerno. O eto, panoorin natin mga kababayan na kung saan, no, ang pasaporte po ni Harry Roque at ni Cassandra Ong po ay kanselado na dahil po sa kasong trafficking. No, human trafficking yan mga kababayan. Okay, so eto panoorin natin. Humiling na ang gobyerno sa Interpol ng red notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Yan Interpol po mga babayan ang huhuli kay Harry Roque. Wala akong pinagkaiba yan, no, dito kay dating Pangulong Duterte mga babayan. No, kaya siguro kabado na rin to si Harry Roque ngayon mga babayan, ano? Para mapabilis ang pag-aresto sa kanya. At kaugnay niyan, makakausap natin si Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Casio. Yan, no, bilisan ninyo mga babayan. Sir Winston, bilisan po ang paghuli kay Harry Roque. Marami nang naiinip. No? Ito nga si Alice Guo nakulong na, no? Nasintensya na ng habang buhay. No, si Cassandra Ong naman hinahunting na rin po. At etong si Harry Roque mga babayan mukhang malapit na ring mahuli. Magandang gabi, Corina, and I apologize, I cannot go on cam. I'm still at the office at the detention facility pa po tayo. Yes, perfectly fine, sir. No? Si Ginoong Harry Roque ba ay nandoon? Sakto, nasa detention facility na raw. No, itong si Winston na Casio mga babayan, dyan po ba ilalagay si Harry Roque? Pa rin sa the Netherlands, base po sa inyong monitoring? Kagabi po, pinapanood po natin yung kanyang vlog. And we have good reason to believe that he's still in the Netherlands po. Okay. So, ang Netherlands po ba, meron tayong extradition treaty with the Netherlands, ang Pilipinas? Upon checking po, ay wala po tayong extradition treaty with regards to the Netherlands. Nako, walang extradition treaty. Ano na yan, Harry Roque? Wala daw extradition treaty. Ibig bang sabihin nun ay
pwedeng hulihin ito nga si Harry Roque anytime. Pero marami pong pamamaraan para po mapabalik si Ginoong Roque dito. Ngayong meron na ho tayong request for Interpol Red Notice. Corina, I am at liberty to inform the public now na kaninang hapon pa lamang ay nagbigay na ng kautusan ang Branch 167 ng Pasig Regional Trial Court through the Honorable Judge Ana Toma Cruz. Kinansila na po ang pasaporte ni Ginoong Roque, ni Binibining Catherine Cassandra Leong, ni Binibining Ronaldin Baterna, at ni Ginoong Dennis Cunanan. Ayan, mga babayan, no? Kumpirmado. Kansilado na ang pasaporte. Ha? Oh, ano na, Harry Roque? Magtago-tago ka na. Susunod ka na. Nadadamputin ng Interpol. Ito yung sinasabi natin, mga babayan. Kaya gigil na gigil silang maiupo na itong si VP Sara, no? Para makauwi na sila ng Pilipinas. Sa pagkakakansila po na ito ng kanilang mga pasaporte, lalo na sa parte ni Ginoong Roque, mas mapapabilis na po siguro ang pag-grant ng red notice sa gobyerno natin. Ayun, okay. So, para lang po klaro, this is for human trafficking. Ano po ba yung eksaktong kaso ni Ginoong Roque? Kasi ang dami pong nagkakasuhan ngayon, baka nalilito na po kaming lahat. Dalawa ang kaso ni Ginoong Roque. Yung una po ay yung warrant of arrest na nilabas po ng Angeles Regional Trial Court. That is for qualified trafficking in persons. At nitong Agosto naman po ng kasalukuyang taon, nagkasampa po ng kaso sa kanya ang National Bureau of Investigation inciting to sedition primarily. At meron na rin hong nilabas na warrant of arrest para kay Ginoong Roque sa kasong iyon. Ayan, dami mo palang kaso, Harry Roque. May inciting to sedition ka pa. Basis po natin ng request, Ma'am Corina, is a qualified trafficking in person. Right. Yung decision po para makansela ang kanyang pasaporte ay nagmula or originates from the Philippine government. Opo, siyempre po kasi kinakailangan po natin a local competent court has to cancel their passport para po maging basihan din po sa agarang pagpapalabas ng red notice in relation to Mr. Roque. Kanina nga po, ipinagbigay alam sa atin ng Department of Justice sa pamamagitan ni Undersecretary Nicholas Felix T. Nakanselado na po ang passport ng 4 na mga nabanggit ng mga individual. So, okay, para lang po malinaw, naglabas na rin po kasi ng pahayag si Ginoong Roque, at ang kanyang ini-invoke, yung kanya pong binabanggit ay itong tinatawag na International Principle of Non-Refoulement. Hindi po namin maintindihan lahat kung ano po yun, pero sabi niya, ito po daw ang pipigil doon po sa pagkansela ng kanyang passport, gayon din po ang pag-issue ng red notice or Interpol red notice laban sa kanya. Bakit pinipigilan ni Harry Roque? Kala ko ba gusto ninyo ng hustisya? Bakit pinipigilan ninyo? Kung wala kang tinatago, Harry Roque, bakit hindi ka humarap? Bakit hindi mo harapin yung mga kasong isinampa sa'yo? Kung totoong wala kang ginagawang masama. Kung wala kang tinatago, bakit hindi mo harapin? That is already moot and academic. Okay. Naglabas na nga po ng cancellation ng kanyang pasaporte ngayong araw ang Pasig RTC. Dapat hong nating tandaan na sa Ginoong Roque ay nakasuhan ng kasong kriminal, hindi ho kasong politikal. Ang amin pong yan kasi yung pinapalabas niya, mga kababayan. Na yung mga sinampang kaso sa kanya ay politikal. Diba? Na kesyo pinupolitika raw siya. Diba, mga kababayan? Yan kasi yung pinapalabas nila na pinupolitika sila. Kung hindi kayo nang gugulo sa gobyerno, kung hindi ka tumakas at tinarap mo yung kaso mo, diba, edi sana hayahay ka dito sa Pilipinas, nakakakilos ka na malaya, kaso tinakbuhan mo yung kaso mo diba? Ang dami mo ng palusot kung ano-ano na yung palusot mo sihan ng
nakapag-request ng red notice sa kanya ay qualified trafficking in persons, of Ayun. which the Netherlands is a party to the United Nations Transnational Organized Crime Convention. Ayun, Nako. kaya naman pala. Kasi hindi nga po daw absolute yung proteksyon nitong sinasabing non-refoulement principle. So ayan na, Precisely, Mutan Academic. Yes, so now that his passport is cancelled, ano po ang ibig sabihin nito? Pati po yung pag-issue ng red notice. That means to say that the cancellation of the passport will serve as an additional basis for the immediate issuance of the red notice by the Interpol. And upon checking, the Interpol is both the Netherlands and even Germany, because we do believe that he also has a pending asylum petition before the Federal Republic of Germany. So we do believe that the cancellation of the passport will expedite the issuance ng red notice by the Interpol. Both Diba? Kung wala siyang kasalanan, mga kababayan, bakit ang dami niyang ina-applyan ng asylum? Diba? countries, ma'am, are state parties to the Interpol and to the United Nations Transnational Organized Crime Convention, yung tinatawag po nating Palermo Statute. So these two could serve as a basis of his deportation to the Philippines, not extradition. Ayun, deportation, meaning pwede po siyang paghahanap ng international police o ng pulisya ng bansang Netherlands, damputin at isakay sa aeroplano. Opo, malamang ganun po ang mangyari kay Ginoong Roque. Kasi upon checking nga po ay hindi state party to an extradition treaty, walang bilateral extradition treaty ang Pilipinas at saka ang Netherlands. So we have to invoke other international treaty obligations of which the two countries are party to. Ayun, okay. So may timeline po ba kayong prediction kung kailan po ito mangyayari na mabalik po dito si Ma'am Cassandra Ong at yung isa pa, gayon din po si Ginoong Harry Roque? Ma'am, with regards to Miss Cassandra Ong and to Miss Baterna, Ronelyn Baterna, kami po ay nakikiusap kung maaring sila ay magboluntaryong mag-surrender na po sapagkat pinahirapan po nila at pinaliliit ang kanilang iniikutang espasyo habang sila ay nagtatago. They have to bear in mind, meron silang local arrest warrant, meron din po silang international red notice, which although an international red notice, Ma'am Purina, is not a de facto international arrest warrant, but it has the same effect. Kasi po, inihingi po ng Pilipinas ang kooperasyon ng host country, in this case for Mr. Roque ay Netherlands or Germany, para i-effect yung kanyang arrest. No? So, pinaliliit lamang po nila ang kanilang mundo. At some point, they will still have to face the cases filed against them. So, but have you received any communication from the host countries, say Germany or Netherlands, tungkol po sa kooperasyon na ito na inyo pong hinihintay mula sa kanila? Ma'am, gawa ng kanina po lamang lumabas yung court order ng Pasig Regional Trial Court Branch 167. Ang unang gagawin po dyan, ang protocol ay kinakailangan mabigyan po ng kopya ang ating Department of Foreign Affairs, at ang Department of Foreign Affairs po ang magpapacilitate ng cancellation ng passport. Because under the expanded and revised passport code, passport law, ang DFA po ang merong regulatory power to cancel the said passport. At ang requisite naman po doon ay yung court order lang po. Meron na po tayo noon. Ayun. Okay, so antabay po kami sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat. Okay, so yan mga kababayan, no? At ito pa, no, yung isang balita na kung saan, no, sinasabi nga na pwede na po siyang damputin, no, ng German police, no, doon po sa dahig mga kababayan o kahit sa Germany, no, dahil po yan sa ilalim ng red notice. O eto. Sir, pakipaliwanag nga muna po sa amin yung ibig sabihin ng red notice at bakit ito mahalaga. Okay. Ang red notice po, basically, that is a request for international law enforcement cooperation. Halimbawa po, kung si Ginoong Harry Roque, kung malalabasan po siya ng red notice, pwede na po nating hingin ang tulong ng Dutch police o di kaya ng German police para ma-secure muna yung kanyang person technically
para ma-take into custody siya para mag-kick in yung process po natin ng extradition. Gaano po katagal ang aabutin bago mapauwi si former Secretary Roque, lalo't asylum seeker siya ngayon sa Netherlands? Pwede ba siyang ipa-extradite? Well, hindi pa po natin masasagot yan. Una po, nagsumiti po ang ating bansa ng request noong nakaraang May 15 yata itong taon na ito with regards to the red notice of Mr. Harry Roque. Kasama na po doon yung kay Cassie Leong, yung kay Ronelyn Paterna at saka maging yung kay Mr. Dennis Cunanan. So ang lumabas pa lamang noong October 13 was yung kay Paterna at saka kay Ong. Yung kay Ginoong Roque at saka kay Ginoong Cunanan, naka-hold pa po yun pending evaluation of our request at saka yung mga support documents na pinadala po natin. So really, it's a matter of their determination. I mean, the Interpol's determination kung kailan lalabas yun. Then kung determination naman din po ng host country, be it Germany or Netherlands, kung kailan nila ma-i-implement yung extradition request natin, if any. May nakabinbin pong arrest warrant laban kay Roque dahil sa kasong qualified human trafficking. Balikan lamang po natin, ano po ba yung eksaktong papel niya sa operasyon ng Pogo noon sa Porac, Pampanga? Okay po. Ang inihabla po natin kay Ginoong Roque ay hindi yung tinatawag na acts of trafficking. Yung lagi po nasasabi ni Ginoong Roque, acts of trafficking, wala naman siyang na-recruit, wala siyang binugbog, and so on and so forth. Those are acts. Ang ating inihabla sa kanya ay organizing an enterprise for the purposes of trafficking in persons. Nako. Noong siya po ay nagtistigo. Ito dapat yung malaman mga kababayan, no? Ito dapat malaman ng taong bayan. Bakit nga ba? No, tinutugis ngayon itong si Harry Roque. 'Di ba? Kasi nagpo-propaganda sila na sinasabi ni Harry Roque na wala po siyang kasalanan. Pero imposible, no, na hindi to alam ni Harry Roque. 'Di ba? Kasi abogado yan, magaling magpalusot yan eh. 'Di ba? Ano yung expect natin? Kay Harry Roque, abogado yan. Diba? Alam nyo naman ang mga abogado. So, doon sa Quadco, marami pong lumabas ng mga testimonya at saka mga dokumento. Kabilang na po doon yung testimonya ni Ginoong Altenco, ang chairman po ng PAGCOR, at saka ni Attorney Jessa Fernandez, na naglabi, nagpetition at humingi ng tulong na mabigyan ng permit yung Lucky South 99 bilang diba? Pogo. Bilang Pogo nga. Siya yung tulong. No, nagbigay ng tulong para mabigyan ng permiso. No, ito mga illegal na Pogo na to. Nakikita niyo yung galaw ng ating Pangulo, mga babayan. Inumpisahan sa Pogo. No, ngayon nasa korupsyon na. At may nanagot na sa Pogo. Diba? May nanagot na sa Pogo. O, ngayon, eto sa korupsyon, expect natin na siguradong may mananagot talaga. Diba? O, ang contention, yung case theory ng ating Estado, ito pong Lucky South 99 was instituted primarily for the purpose of trafficking in person. Kaya doon po namin, yun po yung basihan ng aming aligasyon laban kay Ginoong Roque. Bukod po kay Roque, isa pang hinahanap si Cassandra Ong. Paano po siya nakalabas ng bansa at saan na po siya huling nakita? May red notice na rin ho ba laban kay Ong? Meron na po tayong red notice laban kay Catherine Cassandra Ong, pati yung kanyang kasama na si Ronelyn Paterna. Ang ibig sabihin po noon ay pwede na silang matake into custody ng kung anumang bansa nandoon sila. Ngayon ang tanong, bakit po siya nakalabas? Ganito po yun, Cheryl. Noong nagtapos po yung hearing ng Quadcom noong December 12, 2024, basically nawala na po ng visa yung contempt order na siyang nag-hold lamang noon kay Catherine Cassandra Leong. Bear in mind, wala pa pong arrest warrant ng mga panahon na yon. The warrant of arrest against Cassie Leong was issued Mayo nitong taon po na ito. Kung kaya't hindi naman po siya pwedeng ipagpatuloy yung pagkakakulong niya doon sa Kongreso at yun ay magiging paglabag sa kanyang karapatang pantao sa freedom of mobility. Huli daw po nakita si Cassie Ong sa Japan. Opo. Pero noong January pa po yata.
Yes, ma'am. Kasi nga po, wala naman po siyang arrest warrant ng mga panahon na yon. Wala rin po magpiprevent para lumabas po siya. So, binabantayan na lamang po muna. Kaya lang, wala pa namang kasiguraduhan ng mga panahon na yun kung malalabasan nga po ng arrest warrant. Pero the good news is, Cheryl, and we can say this to our people, the good news is meron na siyang international arrest warrant, international red notice, plus meron siyang local arrest warrant. Kung saan man po siya nandoon, it's only a matter of time kasi wala na po siyang pagtataguan. Marami na siyang warrants na nakalabas. Okay, so yan mga kababayan, no? So eto ngayon. No, ano masasabi ninyo dito kay Harry Roque, mga kababayan? Di ba? Ano masasabi nyo ngayon? Sinasabi niya, no, na yung arrest warrant na yan, parang hindi siya kayang hulihin. Bakit ngayon? Ito yung gusto niyang gawin, mga kababayan. Gusto niyang umapila. Ha? O, pakinggan natin to, ha? Gusto umapila ni Harry Roque, mga kababayan. Natatakot din siya. Diba? So, ibig sabihin, natatakot din siya. No, na anytime, pwede na siyang damputin, mga kababayan, itong si Harry Roque. Diba? Natatakot din siya na dadamputin na siya ng mga pulis diyan sa Germany. Oh. Ito. Napabalita po na kanselado na raw po aking passport. Ang aking masasabi lang, nakatanggap po kami ngayong araw na ito na isang order sa hukuman. Oh, ngayon mo sabihin fake news na naman. Ha? Baka sabihin mo fake news na naman yung mga kumakalat na balita. Yan ang problema sa kanila. No, na kahit totoo na yung balita, sasabihin pa rin nilang fake news. Na nagsasabi na nakansela nga daw po ang passport ko. Ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako umalis ng Pilipinas para takbuhan yung kriminal na kaso ko, ako naman daw po ay nananatiling labas ng bansa at hindi hinaharap ang proseso sa Pilipinas nang walang dahilan. Okay. Well, unang-una po, hindi pa po pinalyan. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit lahat sila ay sinasabi na kanselado ng passport ko. Oh, yan ha. Sinasabi niya hindi pa daw final, mga kababayan. Okay? So, dito parang sinasabi niya dito na wala yan. No, hindi pa final yan. Pero tignan niyo kung ano sasabihin niya, ha. Meron po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagpa-file po ako ng motion for reconsideration. Bakit? Bakit siya magpa-file ng motion for reconsideration? No? So, ibig sabihin, mga babayan, no, anytime, pwede na talaga siya damputin dyan. Ha? O, ano masasabi po ninyo dyan? No? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So, yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.